And there you go mga kaibigan. Ito na nga po yung sinasabi ko nung nakaraang video ko na hindi na po aasikasuhin, hindi na po iintindihin ng 18th Congress ang impeachment complaint no against the Vice President Sara Duterte. Dahil unang-una, wala na po sa Kongreso yung mga kongresista na talaga namang nagsusulong para ma-impeach itong si VP Sara at natalo nga po sila sa eleksyon. So, ang sinabi ko sa aking nakaraang video, posible na ang grupo o partido na magpa-file ng impeachment complaint against VP Sara is syempre yung mga mayroong pangarap na maging Pangulo ng Pilipinas. Siyempre, nandyan po yung dilawan o yung pinklawan dahil nakita natin itong nakaraang eleksyon na nagbabalik nga po itong mga partidong ito, no? Kagaya nga po ni Bam Aquino, kagaya po ni Kiko Pangilinan. Dahil po sa kanilang pagkakabalik, ay tuwan-tuwa itong si Riza Hontiveros. So, ang nakikita ko dito mga kaibigan, sila po yung mayroong potential na magsagawa ng impeachment o mag-file ng impeachment complaint. So, nauna na pong nagpahayag, no? Nauna na pong nagbigay ng kanyang kumbaga announcement itong si Congresswoman-elect Laila de Lima that she will be one of the prosecutor judges, di ba? So, eto na nga, kung kayo po ang pamimiliin ngayong 2028 national election, sino po or who will be your presidential bet for 2028? So, will it be Senator Riza Hontiveros? And why? Or the Vice President Sara Duterte? And again, why? Okay? So, we have to be careful with our decision. We have to decide as early as today. We have to observe their activities, lahat po ng gagawin nila sa mga susunod na araw, buwan, taon, hanggang sa 2028 election. So dahil ito po yung nakikita ko, no, ang magiging magkalaban sa 2028 elections ay mga Duterte at ang mga dilawan o pinklawan. Because Marcos or De Alianza or Romualdez, Araneta, yan, is already out in the story. Alright, so kanino ka po papanig? Kay VP Sara Duterte o kay Riza Hontiveros? At bakit?